Purihin natin lahat ang Happy Sabbath. Ang ating po memory text ay matatagpuan sa Philippians chapter 4 verse 6. Sabi po rito, "Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God." Isa pa po kapatid, at ibigay ko ang tinulong sa isang pangalan. Mapapalang Diyos sa mga tingin sa sarang Ama, nandito po ang inyong mga anak. Nagayo ko po ang ating mga mahulog, tandaan ng aming pagpapungawa. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa aming araw, naming pagkanak po ay kayo po inabayan, at sa aming pagtulog kayo po Ama, nandito sa inyong harapan, kayo po ay humingi po ng kapatawaran ng mga pagkakamali, at sa araw ng Sabat Ama, ang po ay mga puso upang manawaan ng iyong Diyos ang aming naging ng masalita. Maraming salamat Ama sa pagdating biyaya at mabuhay kalakasan. Tawarin ko rin alam po kami nagawa po kami. At lahat ng aming kahilingan o Diyos, kalooban ng Ama, aming dalangin ng pagkatiwala at pagligtas po ni Jesus. Amen. Sa kanyang scripture reading, then kay Kuya Robert Abay-Abay Jr. sa kanyang opening prayer, at ang ating pong special number ay ang Chicos Sisters. And then ang ating pong lesson study ay tayo ay by group, at alam ko naman kayo sa pag-aral, kaya tayo ay mag-group ng ating study. So, kumusta kayo mga kapatid? Mabuti, as usual, ano pa? Masaya? Depende? Depende sabi ni Kuya Johnny. So, yung mga sagot nyo niyan, yan yung nararamdaman natin every Sabbath. Nalulungkot ako kami kanina. Kasi 9 o'clock, wala pa tao. Umulan na siguro, kaya nawala wala pa yung mga tao. Pero binabasa ako mga kapatid sa Facebook din naman ito. Sabi ni Pastor Matira, sabi dito, ang pagdalo ng maakap sa iglesia tuwing Sabado ay hindi lamang isang gawi, kundi ito ay pagpapahayag din ng ating pag-ibig at paggalang sa Diyos. So, ibig sabihin, pag late tayo, hindi tayo nagalang sa ating Diyos. Walang galang sa Diyos. You are late. Siguro kung tayo siguro pagbabasihan ng Panginoon na tayo, oy! Ang maliligtas lamang ay yung maakap, ang late ay hindi na maliligtas. Ay patay. Tayong lahat hindi maliligtas dahil ako'y late. Kawawa tayo mga sabanas ng laging late comer. Ito baby, Sapira, miss you. Ito ba? So, next week, hindi naman bilis ng araw ng mga kapatid. February na 14. Ay, happy Sabbath. Happy Hearts Day sa inyo mga kapatid. Although di tayo naniniwala sa Valentine. Pero naniniwala naman tayo na tayo umiibig. Nagmamahal sa ating mga asawa, sa ating mga boyfriend, sa ating mga girlfriend, sa ating mga kapatid. At lalo't higit, yung agape love sa ating Panginoon. No? Walang yung pag-ibig ng makalangit ang ating dapat madama every day, every
sa ating pamumuhay para ang ating pagtingin sa ating kapwa ay makalangit na pagmamahal. So, yun lang po at welcome kayo sa ating Sabbath School at tayo pinadako na pa sa ating special number sa ating mga chicos ladies. Si Angelica, Maraming salamat po, brother, sa kasama po mga kapatid. Nais ko lang po bigyan na emphasis at i-share at gusto ko rin pong para po magkaroon po tayo ng discussion. I would like to emphasize po yung binabanggit na siyempre, pag mag-apply po tayo ng citizenship sa ibang bansa, meron pong requirements kasama. Same. If we want to apply our citizenship or citizenship for heaven, we need to follow certain requirements. And the good thing is that, unlike doon sa meron tayong susunod ng mga procedure sa lupa, dito po sa mundo natin, iba-iba, dito sa bansa, ano po, kailangan sa iba, kailangan maging immigrant doon, pwede rin maging pasok pa sa military nila, ano po. Yung iba daw po ay mas madali, pero dapat ay nagtatrabaho ka doon, meron kang contribution sa kanilang bansa, so on and so forth. So may mga times po na iba mahirap, matagal, di ba po, ganyan, matagal yung proseso, taon, yung hinihintay po. Sa ating pong citizenship sa langit po, the only requirement that we need to have is no other than Jesus Christ. That's it. Ang kalaban po doon is in time. Pero kung totoo siya, if you have Jesus Christ, you don't really need to think about the time. Diba po? Hindi na po natin kailangan isipin kung kano po siya kahaba. Diba po? So, katulad po nung nabanggit doon sa ating lesson that if we follow that certain role model, because we believe that the perfect role model is who? Is Jesus. And if we continue to follow Him, we are fulfilling the full requirements para po tayo ay maging tunay na citizen sa doon po sa langit. Sabi nga po yung Brother Hermas kanina, ay may nakita daw ang Adventist na nasa kalsada. Kung ako po tatangin, yung ibig sabihin po sa tanong, wala po nakita. Pero po Adventist po na hindi po nakita si Jesus Christ as the role model, meron. Marami. Parang yung balita po nito lang, kung alam niyo po yung babae na gusto magpaliko doon sa nakakita niyang motor, o yung nakakita niyang motor doon sa kaliwa, and no U-turn yun, Adventist po yun eh. Adventist po yun. Opo, yung sa angkas, na nagmamadali na siya sa work, gusto niyang, kuya, hindi po na kayo ay nakalagay doon, no left turn, ayaw talaga ng ano, kasi baka mahuli. Tapos, hinahampas-hampas na niya yung likuran ng driver, Adventist po yun. So, we are not exempted at the same time na baka yung role model na atin pong sinusunod, hindi pala si Kristo. And it will disqualify us na maging citizen saan? Doon po sa langit. Regardless kung tayo man ay nasa loob o nasa labas po ng iglesia. That's why we need to follow the perfect role model, and that is Jesus Christ. However, according to our lesson, this is my question, we are not discouraged to look for role models here on earth. So, hindi po tayo discouraged na tumingin o maghanap ng mga role models natin dito sa lupa, given na sila ay mabuting role model para sa atin. So initially daw, sabi ng ating author is, our parents, for children, sila po yung role model. Contrary po kay Jesus Christ, since Jesus Christ has become our perfect role model, no question is, sa second coming, God will judge us fair and square. Kasi wala na tayong question sa Kanya as our role model. Ang tanong ko po, kung mapariwara po, halimbawa, ang bata o ang anak, maybe because of some factors o nag-fail as role model yung parents, sino po kaya responsable? Habang nandito ba po sa lupa? If yung model or yung kanyang sumusunod, naghahanap ng role model, ay napariwala,
nawala sa pananampalataya. Ano po? Particularly po, halimbawa yung anak. Sino po kaya sa tingin po natin yung responsable doon? Yung bata o yung role model? Meron pa pong iba? Gusto mag-share? Meron pa pong iba dyan. Tumitig lang po kayo, huwag yung mahiya. Kasi kailangan natin na kayo mag-share din ang yung mga kalaman sa reason natin. Yung pong tanong ni Pastor Adrian, kung sino ang responsible doon. Kasi nung bata po ako, ang role model ko yung aking ama. Pero nung ako po ay nagkasawa na, doon ko po nalaman na yung aking ko palang ama, ay may anak sa labas. So biglang bumagsak po yung aking expectation sa aking ama. Na, di ba, kung narating na, Panginoon, tulungan na sa puso ito at sa buhay. Nagpagin na kami ng tiwala at pagkawan na ng tiwala sa iyo ng lubos-lubos na walang ipapangin o lamang ang pagkakawan sa atin. Puspusin naman kami, Panginoon, ng Tulang Espiritu at tulungan kami maglakad ng naan sa ito sa pinangalan. Panginoon, at kawalan dito lang sa pagkawan ng mga sa mga ganito at sana po, Panginoon, ang gabay sa ingat ng samasakot sa akin ito at ito sa maaari. Ito po ang galangin, ang alam po ang pagpapalaan ng pagkakas ng si Cristo. Amen. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deep listening within, seeking to rise no more. But the master of the sea, heard the Spirit cry, from the waters lifted me, now stay my mind. Love lifted me, love lifted me. When nothing else would end, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else would end, love lifted me. Kanlungan at aking katibayan, ang Diyos, kuna siyang aking lagi pinagpakatiwalaan. Sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mga mapansong salot. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay dadahon sa ating divine worship. Manalangin po tayo. Mahal po namin Panginoon,
nagpapasalamat sa nagyayang ng makita. Pinabalik po namin ang anang ng loob at gabo at patuloy kami tapat ng dilingkod hanggang sa inyong pagbabalik. Patawarin po kami sa aming kasalanan ng Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning. Good morning and a happy blessed Sabbath. So today, medyo kinakabahan ko kasi mag-warm up muna. So ang akin pong ibabahagi sa umagang ito ay may kinalaman sa ating pong pagdiriwang today. Maraming nakaread dahil today is po ito sa Roma. Okay? Ang nakikita nyo po is called Lupercalia. Ito po ay parang fertility festival noong ancient Roman. Okay? Ang ginagawa po nila dito, nakahanay ang mga lalaki, meron siyang jar, and then mapipick out siya, yung mapick out niya, yun yung magiging date niya. Okay? And then later on, kasi syempre, di ba, it's a pagan religion, yung mga Kristiyano gusto nilang i-link ito, and kung saan yung biblical, diba? So, merong tatlo na pinala sa history channel ko, tatlo yun yung Mysterious Saint Valentine. Pero yung pinaka-famous doon, isa siyang priest noong panahon ni Emperor Claudius II. So, ano naman ang kwento kay Saint Valentine? Ang sabi dito, nung panahon na yon, si Emperor Claudius, pinagbawal niya yung mga young men na magsusundalo na magpakasal. Bakit daw? Kasi yung mga married daw, hindi kasing galing. Hindi daw kasing galing ng mga single. But this priest, siya, tinuloy niya pa din, so pinag-iisang dibdib niya pa rin yung mga couple. Until such time na ma-discover ni Emperor Claudius. So, ang nangyari, siya ay na-imprison, in-execute. He was executed po February 14, 269 AD. And ang sabi po kasi doon, meron daw siyang iniwan na letter. At ang nakalagay doon sa letter ay, from your Valentines. So, ina-assume nila na doon nagsimula kung bakit mayroong mga hallmark written cards kung naabutan niyo po yun. And by medieval period naman po, merong isang poet na nagngangalang Geoffrey Chaucer. Ang ginawa niya naman po, nag-start siya magsulat ng mga love letters. So, doon nagsimula yung Valentine's Day. And by 1800s, naging popular na siya. Meron na siyang mga printed Valentine's card. Naging popular siya sa England at saka sa USA. So ngayon, kaninang umaga, when I opened my kasi may laptop, ang daming mga greetings. So yan, meron ng mga gifts, and then romantic dinner. So anong ibig sabihin doon? Ginamit na siya ng mga capitalist para kumita. Okay. So yung commercial lang po yun.
Okay? Pero sa ating mga memorize natin ang verse na to pag hindi pa i-memorize nila. Kasi nung, di ba, pag mga kindergarten, yan yung ina-ask ng mga teachers natin, di ba? The very first Bible verse. So, fundamentals din siya. So, akin po ulitin, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. So this verse is not about flowers or chocolates. It is about sacrificial love that saves, transforms, and internalize. So may tatanungan po ako sa inyo. If God loves us this much, how do we internalize this kind of love in our lives? How do we go beyond feeling the love and actually living it? So meron po akong 3 pointers. These are ano po, okay. The first pointer po is how through loving the unlovable. So saan po nanggaling yung talata? This is from 1 Timothy chapter 1 verse 15 to 16. Akin pong babasahin. Here is a trustworthy saying that deserves a full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. But for that very person I was shown mercy, so that in me, the worst of sinner, Christ Jesus might display His immense patience as an example to those who would believe in Him and receive eternal life. So, sino ang nagsasalita dito? Yung favorite ko po, si Paul. Diba? Alam naman po natin yung kwento sa kanya kasi yun po ang pinag-aaralan natin. So, ano po ang sinasabi ng verse na ito para sa atin? Okay. Sinasabi po dito na ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi para sa mga tao na madaling mahalin. It is for the unlovable. Sino yung mga unlovable? Sinners, the broken, the difficult one. If God loved me in my worst moment, katulad yung kay Paul, can I extend love to those who seem unworthy in my eyes? So internalizing love means walang distinctions, okay? We see people kung paano siya nakikita ng Panginoon. So ang gusto ko pong i-illustrate dito is yung kwento ng isang gang leader. Okay. Kapag nakikita siya ng mga parents, ang sinasabi sa kanya, huwag yung lapitan yun kasi baka ma-influence kayo in a bad way. So eventually, itong tao na to ay nabilang doon kasi talaga siya, sobrang masama sa paningin nila. And then, yung pastor, siya, felt impressed. Ang ginawa niya, binisit niya sa jail. So, sabi sa kanya ng mga church member, huwag na yan, pastor, huwag mo sayangin yung oras mo dyan. Wala na yung pag-asa, hopeless na yan. Sorry po, ito siya. Pero yung pastor ko, tumuloy pa din. So, week after week, binivisit niya yung taong yun, nakikinig siya, pinag-pray niya. Sa simula, yung gang leader, minamak siya. And then, one day, bigla na lang yung tao na yun, umiyak siya. He broke down crying. Ang sabi niya, no one has ever believed I could change. Diba? And ano nangyari sa kanya? That the same man na pasaway sa lipunan dahil sa pagtitiwala at sa pagmamahal na ibinigay ng pastor. Naging isa siyang mananampalataya ng Panginoon. Eventually, ang tao na ito ay naging leader at parang naging ministry niya na alagaan yung mga tao na nung nakaraang panahon ay siya rin. So yun po yung gusto kong itatak doon sa unang pointer. Okay. Balikan ulit natin. If God loves us this much, how do we internalize this kind of love in our lives?
how do we go beyond just feeling love and actually loving it? Okay, pangalawang pointer po. This is from Luke chapter 6, verse 32 to 34. Ano po ang sabi? If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. I lived by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So ano po ang dapat natin gawin? We have to respond by living a life na nagre-reflect ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat relationship. Let God's love guide your words, your actions, and your decisions. Of course, not just today, but on every day as well. So, ang iwanan ko po sa inyo na tanong is that, who do I need to love this week, even if it's hard? And it's my prayer po na sana po yung binahagi ko ay ating po nilayin at isabuhay. Ito lamang po. Happy Sabbath. Father in heaven, thank you for reminding us today of your great love. Thank you for that while we were still as sinners, you loved us. Lord, help us to love the unlovable, to love those who do not love us, and even to love those who hurt us. Let your love live in us and flow through us. Seal the decisions made today, strengthen us to walk in obedience this week. May we leave this place changed, reflecting the heart of Christ in every relationship. In Jesus' powerful name we pray. Happy Sabbath, everyone.